Magandang gabi mga kababayan. Para sa inyong kaligtasan at kaalaman, alamin natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga ulat. Narito na ang pinakahuling ulat tungkol sa ating panahon ngayong araw ng Wednesday, December 25, 2024. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang dating si Romina na nasa Tropical Depression category. Subalit, kahit minomonitor natin ito, wala naman itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa at patuloy itong papalayo sa ating landmass. Samantala, sa kasalukuyan, may weather system na tinatawag na shoreline. Ito ang salubungan ng malamig na hangin mula sa northeast at mainit na hangin mula sa silangan. Sa kasalukuyan, nakakaapekto ito sa Central at Southern Luzon. Samantala, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Asahan natin na ang shoreline ay magdadala ng maulap na papawirin at mga isolated thunderstorms sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay magdadala rin ng maulap na papawirin at scattered rains and thunderstorms sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, pati na rin sa Sox-Sargen, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos. Samantala, ang amihan o Northeast Monsoon ay patuloy na magdadala ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kaya't ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nakaranas ng pag-ulan sa mga nakaraang araw, ay pinapayuhan na mag-ingat sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Mas maaliwalas ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, ngunit sa Ilocos Region, posible ang mga tsansa ng mahina o panakanakang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa, may posibilidad naman ng mga localized thunderstorms. Maliban sa binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR, wala na tayong namomonitor na low pressure area, LPA, o bagyo sa loob o malapit sa ating PAR. Para sa lagay ng panahon bukas, asahan pa rin natin ang shear line na magdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at malaking bahagi ng Mimaropa, maliban sa bahagi ng Palawan, pati na rin sa Bicol Region. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, partikular sa Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, posible ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan o Northeast Monsoon. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa Visayas at Mindanao, asahan natin na sa southern at eastern portions ng Mindanao, posible pa ring magdala ng mga pag-ulan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao at sa Visayas, asahan ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Naglabas ang PAGASA ng weather advisory, kaya't inaasahan natin ngayong araw hanggang bukas ng hapon ang heavy to intense rains sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Kapag sinasabing heavy to intense rains, posible itong magdala ng 100 to 200 millimeters of rain. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng numerous flooding events sa mga urbanized, low-lying areas at malapit sa mga ilog. Landslides din ang malamang mangyari sa mga lugar na moderate to highly susceptible. Samantala, moderate to heavy rains ang inaasahang dala ng shear line sa Sorsogon, Albay, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Metro Manila, Cavite, Rizal at Bulacan. Kapag sinasabing moderate to heavy rains, posible ang localized flooding sa mga urbanized, low-lying areas at malapit sa mga ilog, pati na rin ang posibilidad ng landslides sa mga highly susceptible areas. Moderate to heavy rains din ang dulot ng ITCZ sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman bukas ng hapon hanggang Friday ng hapon,
asahan natin ang heavy to intense rains na dulot ng shearline sa Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala, moderate to heavy rains ang inaasahang mararanasan sa Quezon at Apayao dahil pa rin sa epekto ng shearline. Samantala, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay magdadala ng moderate to heavy rains sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para sa Friday ng hapon hanggang Saturday ng hapon, inaasahan pa rin ang heavy to intense rains na dulot ng shearline sa Cagayan at moderate to heavy rains dulot pa rin ng shearline sa Apayao at Isabela. Ang ITCZ naman ay magdadala ng moderate to heavy rains sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na makararanas ng heavy to intense rains at moderate to heavy rains na mag-ingat dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa 3-day weather outlook ng ating mga pangunahing syudad, asahan sa Metro Manila at Legazpi na mula Friday hanggang Sunday ay unti-unting gaganda ang lagay ng panahon. Gayunpaman, may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. Sa Baguio, mula Friday hanggang Saturday, posible ang mga thunderstorms. Ngunit pagdating ng Sunday, inaasahan na lamang ang posibilidad ng light rain sa lugar. Para sa mga pangunahing syudad ng Visayas, tulad ng Metro Cebu at Iloilo City, mula Friday hanggang Sunday, patuloy ang mga localized thunderstorms kasabay ng fair weather conditions. Sa Tacloban, hanggang Friday, inaasahan ang fair weather conditions na may posibilidad ng mga localized thunderstorms. Subalit, pagdating ng weekend, posible nang maging maulan ang panahon. Para sa mga pangunahing syudad sa Mindanao, partikular sa Metro Davao, inaasahan na magiging maulan ang panahon hanggang Friday. Subalit, pagdating ng Saturday at Sunday, inaasahan ang improving weather conditions kung saan may posibilidad na lamang ng mga localized thunderstorms. Sa Cagayan, mula Friday hanggang Sunday, inaasahan ang magandang panahon na may posibilidad ng mga localized thunderstorms. Sa Zamboanga City, hanggang Saturday, posible ang mga scattered rains and thunderstorms. Subalit, pagdating ng Sunday, may tsansa na lamang ng mga localized thunderstorms na dapat pa ring bantayan. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng mga karagatan o baybayin ng ating bansa. At yan ang pinakahuling update para sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para laging updated sa mga balita at babala sa panahon. I-click na rin ang notification bell para wala kayong ma-miss na updates. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.